grateful the opportunity of being together, worshiping you in spirit and in truth. Thank you, Lord, that you have given us the opportunity to listen more of your word. Open our eyes, open our ears, open our minds, open our own being, Lord, as we listen to your word. Speak through me, Lord, that I would be able to give the message, give your message, Lord, to all of us. And may it be an inspiration to us all, and more people would know more of you, Lord. Thank you so much. And this is our prayer. In Jesus' name, Amen. 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 Okay, so our topic this morning, my dear brothers and sisters, is entitled Going Through Spiritual Confusion by Pastor Oswald Chambers. Matthew 20:22 says, Jesus answered and said, You do not know what you ask. Alright. You do not know what you ask. Is there anybody here who would say, Yes, we do not know what we ask. We do not know what we are asking. Okay. All right. So uh, let us see. What are these spiritual confusion? What do you understand by the word confusion? If you say you are confused, meaning seems that there is twirling of your ideas. Confusion. Do we need to be confused with whatever final decision that we make? Alright? Of which in the end we will feel sorry about it. Alright? So, what is spiritual confusion? As we go on in our topic, the message today, let us try to dissect what really is the meaning of spiritual confusion. Are we going through spiritual confusion? All right, next slide, please, ma'am. There are times in your spiritual life when there is confusion, and the way out of it is not simply to say that you should not be confused. It is not a matter of right and wrong, but a matter of God taking you through a way that you temporarily do not understand. Okay. So, maliwanag sa atin kung ano ba yung spiritual confusion, mga kapatid, no? Alright. We do not understand what the realities are, what these things are that are happening. And it is only by going through the spiritual confusion that you will come to the understanding of what God wants for you. Alright. Okay. Do we really need to know and understand what really God wants for us? Okay. Next slide, please, ma'am. The surrounding of his friendship. Let us see Luke 11:5-8. Jesus gave the illustration here of a man who appears not to care for his friend. He was saying, in effect, that is how the Heavenly Father will appear to you at times. You will think that He is an unkind friend, but remember, He is not. Hallelujah, no? He is not. The time will come when everything will be explained. Okay. Let us see how it would be explained. Next slide, please. There seems to be a cloud on the friendship of the heart, and often even love itself has to wait in pain and tears for the blessing of fuller fellowship and oneness.
When God appears to be completely shrouded, will you hang on with confidence in Him? Wow. Will you still uh, give your trust in Him if things are completely shrouded? Wow. All right. Malabo mangyari yun, ano? Okay. All right. Next slide, please. The shadow of His fatherhood. Okay. Let us see Luke 11, chapter 11, verses 11 to 13. Jesus said that there are times when your father will appear as if he were an unnatural father. Wow. As if he were callous and indifferent. But remember, he is not. Oh, take note of that, no? He is not callous. He is not indifferent. All right. Uh, he is not a natural father. Everyone who asks receives, according to Luke 11:10. All right. If all you see is a shadow on the face of the Father, right, come on to the path that He will ultimately give you clear understanding. Clear understanding. Let us three. Although in the meantime you do not understand what God is doing, He Sorry has po. bigger issues at stake than the particular things you are asking of Him right now. Okay. So do Wait we lang po. really understand what are the things that we are asking Nay, wait of lang Him? po, wait. Nag-jump po yung ating slide. Sorry. Okay. Sorry po. Eto All po. right. Yun po yung next. All right. So And will sorry po, let's pulling start the again. shadow on the fatherhood. Okay. Ayan po. Fully justify himself in everything that he has allowed into your life. Okay. Okay. Do you find strangeness of his faithfulness? Wow. All right. God is faithful, no? See Luke 18:1 to 8. When the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Okay, ito na malapit na. And these are now the times that he would be coming back. Alright? And ito yung mga tanong natin. When the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Alright? I remember of the song, Find Us Faithful. Do we find our hearts faithful in Him? Okay? Are we still faithful in Him? Well, in fact, He is faithful, all true and true. Luke 18 verse 8 says, will He find the kind of faith that counts on Him in spite of the confusion? Alright, okay. So, ayan ang napakatinding tanong sa atin, mga kapatid. Will he find the kind of faith that counts on him in spite of the confusion? Alright, dahil confused na tayo, do we still obey and follow him? Follow and obey him? Right? Anong sabi? Stand firm in faith. Alright. Yun ang advice. Believing that what Jesus said is true. Right? Yun ang panghahawakan natin, mga kapatid. Hallelujah. Yun ang panghahawakan natin na true and true, all true and all throughout Jesus' teachings. He is true. Everything about him is true. Alright, he is not a strange father, but rather he is a faithful and loving father. Although in the meantime you do not understand what God is doing, he has bigger issues at stake. Wow. Than the particular things you are asking of him right now. I am reminded of what is happening in our country. It is very sad that these issues in our country nowadays seem to be andyan nakikita natin.
Although in the meantime you do not understand what God is doing, He has bigger issues at stake than the particular things you are asking of Him right now. We are so thankful that our eyes has been opened. God made a way wherein we understand what He is doing. It was open to us. We Filipinos should be thankful that an avenue has been opened for us to clear our conscience, to clear everything, to have these people who have issues, leaders whom we have voted for, have issues in different issues that they have been taking on, holding on since time, the beginning, right? Hindi natin alam kung kailan nagsimula ang mga issues na ito, ang mga hindi magagandang bagay na nangyayari na ito, pero salamat, praise be to God. Na-open ang avenue, nagkaroon ng paraan ng ating Panginoon na nagawa na open upang sa ganun ang mga mata natin ay nabuksan upang sa ganun ay magkaroon ng kaliwanagan ang governance ng ating bansa. Praise be to God for that. But with take note of this, no? He has bigger issues at stake than the particular things you are asking of Him right now. Oh, hallelujah, mga kapatid, how faithful He can be. Know how faithful He can be. He has bigger issues at stake than the particular things you are asking of Him right now. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. How big He is, how faithful He is, He can be. How faithful, how loving, how caring He can be, that He has these bigger issues at stake. He has prepared everything for us. Kagaya na, dahil Siya ang ating Ama. Ama na nagbibigay ng kalutasan sa mga suliranin na nangyayari sa kanyang mga anak. Siya yung tatay na nagpo-provide ng lahat ng mga bagay-bagay dahil Siya ang tatay na mapagmahal, na Siya ay mapagpatawad, na He is a good provider. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, nagpapagaling. Hallelujah, nagpapagaling. Salamat, Panginoon Diyos, na meron tayong ganyan na Ama. Upang sa ganun, nililiwanag niya sa atin upang hindi tayo magkaroon ng spiritual confusion. Pinaharamdaman niya sa atin dahil binigyan niya tayo ng tamang kaisipan. Maintindihan natin ang lahat ng bagay na nais niyang ipadama sa atin. Kaya salamat, hallelujah mga kapatid, salamat, salamat. Let us rejoice because we have a living and loving God. Living and loving God. Rejoice in our hearts that whatever circumstance we are into, we still have to rejoice. We still have to be thankful of. Dahil Siya ang Ama who will always find solutions to problems that we encounter. Thank you, Jesus, for this, that we always understand. You are keeping us understand. For further studies, we can still refer to Proverbs 13 verses 15 and 2 Corinthians 5. Okay. So next slide. Let us see now the wisdom from Oswald, Pastor Oswald. The truth is, we have nothing to fear. Hallelujah, no? We have nothing to fear.
and nothing to overcome because He is all in all, and we are more than conquerors through Him. Hallelujah. Hallelujah. There is always a hope for everything. There is always hope for the Filipino people. There is always hope for Israel, who is at war at this point in time. There is always hope for Russia and Ukraine and all those nations who are at war, because we are more than conquerors through our loving God. Hallelujah, mga kapatid. Kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, lalo na ako ngayon, this statement is so clear. The truth is we have nothing to fear and nothing to overcome because He is all in all, and we are more than conquerors through Him. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. We should rejoice with this kind of statement that we have, with this kind of God that we have. The recognition of this truth is not flattering to the worker's sense of heroics, but it is amazingly glorifying to the work of Christ. Hallelujah. Through our Redeemer, Jesus Christ, everything na plancha na lahat, everything has been ironed out, prepared for us in a silver platter through Jesus Christ. Yes. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. We should be having a rejoicing heart, a thankful heart, because of this, our beloved Jesus Christ, everything has been prepared, amazingly glorifying to the work of Christ. So, huwag tayong manlumo, but rather we should have a hopeful heart, a thankful heart. Thankful because we are called children, the heirs of our beloved Jesus Christ. And through Him, there is this amazingly glorifying work that He has prepared for us. Inako niya lahat. Imagine that, inako niya lahat ang ating mga kasalanan. Kaya, everything has been ironed out, mga kapatid. Naplansya na lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Wala na raw tayo. There is no fear. That everything has been overcome. Ayan. Kaya, meron ka bang agam-agam sa iyong puso ngayon? Is there still a spiritual confusion in our hearts? Tayo na ang makakasagot niyan. Because it is the way, it is the manner how we have placed Jesus Christ in ourselves, in our heart. Kung paano lahat ng mga bagay na ito ay naayon out, naihanda para sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Okay? Ako, for our reflection, shall we hear some reflections? Do you have any experience testifying that truly enough, there is no more confusion. There is no more spiritual confusion because Jesus Christ has ironed out and has prepared everything for us. Ako, umaasa ako, myself personally, everything, though how much I have suffered. June 8 ako nagkaroon ng stroke. Sabi ko sa anak ko, ang tagal-tagal ko nang na-confine dito sa bed na ito. Kailangan umalis na ako dito sa bed na ito upang bumalik ako sa aking assignment na ibinigay ng ating Panginoon. Sabi ko sa anak ko, parati kong sinasabi yun. Kaya, hindi ako nawawalan ng pag-asa.
Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Sabi ko, makakabalik ako sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. And I declare and claim, and I declare and claim it, mga kapatid, na makakabalik ako muli sa aking ministry sa amin ng ating Panginoon. Dahil siya ang ating Diyos na pinananampalatayanan. Siya ang ating Diyos na gagawa at gagawa ng paraan upang ako ay makabalik sa iniatang niya sa akin na ministry. Yung aking pagtuturo sa aking Sunday school. Salamat Lord. I claim it and I declare it and I claim it right now. Thank you so much. Kayo naman, ano-ano yung mga things that you can say and claim that through Jesus Christ, no more confusion, no more spiritual confusion in your life. Okay? Sister Conchita, Can we ako hear them now? Sige po. dati po sa church na kung saan ako na-ordain, I really have been having a hard time dealing with people. Attorney po ako, pero I responded to the call of being a pastor doon sa Opo. church ngayon. But difficult talaga mga people. And ang pagpapastor, hindi talaga madali. And one time, dahil gusto ko talagang sundin ang will ko, I Okay. resigned from being a pastor and then left the church and go to find another church. And then there is really a longing to, bakit ako nandito na church? Gusto ko kasama ko ang family ko. So I went back to the Methodist. And then, nung time na yon na nandun ako sa Methodist, yun naman yung time na may nangyari na naman po yung nangyari nung Gen Con. So sabi ko, ano ba ito, Lord? Ang dami-dami namang pangyayari. And then, nakasuhan pa ako dahil nga sa sinabi ko or the things I did which I know was right because God really ordered everything. Ngayon ko lang po nakita na ay ganito pala. Nakasuhan ako, but truly God is really faithful. Yung lawyer na kinuha ko, yung teacher ko, kinausap ko, sabi niya, sige, dismissible ang case mo, and then I'll give my services for free. Professor namin yun sa criminal procedure. And he is a legend in criminal procedure sa Ateneo po. So I'm really blessed of what God has been doing. And then, nung nag-resign ako, nag-focus naman ako sa property law, which ngayon ko lang nakita na magagamit pala dahil nga marami tayong property issues. So God has really been so good to order everything na kahit ang dami kong kasalanan, nag-resign ako, I did my thing, I wanted to do my will. He really is faithful to make everything beautiful in His time. So yung nasa global na ako, nag-split nga yung UMC and then I joined the Global Methodist Church. Nakarating ako sa Empowering Academy and really God is telling me, 'di ba, kinol na kita, 'di ba? Magpapastor ka, 'di ba? Ano, ganito, ganyan. 'Di ba nag-commit ka na sa akin, ganon. So, sabi nga ni Pastor Dave, I reaffirmed the covenant I had with him. And then ang kapalit talaga nun. Masaya, pero it really expanded my heart sobra. For the people who has really been difficult. Sabi ko, Lord, it's difficult to be a pastor. It's difficult to really be like you. It's difficult to love people who are so hard-headed. They are people. There is no perfect church because we are imperfect. Because we are in the church, I am an imperfect person. So, Lord, give me the grace na makuha ko yung heart mo. And yes, I will respond, but
I know you are faithful from day one until today. And so I thank Mm. for the spiritual confusions because Yeah. I know He really had a great plan sa buhay Yes. natin, sa lahat ng mga anak niya. And every time we turn away, God made it beautiful Yes. later part. Doon mo na Yeah. makikita, kaya pala, kaya pala. So, yun po. Thank you, God, for calling me. And thank you, Holy Spirit, for making me respond to the call. Yun lang po. All right. True enough, Amen. my dear Amen. attorney, pastoral attorney, because my father is also a pastor. And true enough, he underwent so many trials. But in the long run, alam mo ang sabi niya, you should be very thankful to God dahil nagpastor ako. Kung hindi, hindi ko maabot itong edad na ito. He died 89. Alright, 89. Okay. Because of diabetes. Okay. So, true enough, we undergo different trials in our lives as we go on in our faith journey. And true enough, thank you for acknowledging and accepting that He is a God of order. He makes things beautiful. He will iron out everything in so many different ways, hindi po ba? In His own ways, in His own perfect time. Maraming salamat po sa inyong pagtugon, mahal na pastor, attorney. You are blessed. You are blessed. And you have been a blessing to all of us here and to all of your people in your congregation. All right. His blessings will always prevail. His truth will always prevail. Okay. Are there other more who wanted to say your rema tungkol doon sa ating pinag-usapan ngayong Opo. araw na ito? Yes po. Ako po, Ate Conchita. Yes Ay, po. gusto lang mong pong i-share yun sa amin yung confusion. Yeah. Hindi ko alam kung confusion yun eh. Nung nagkasakit po yung kapatid ko, sabi Mm-mm. namin mga kapatid, Lord, mahirap ba sa inyo? Di ba kaya nyo naman pagalingin? Talaga namang challenge muli kami ng ating Panginoon sa Mm. pananampalataya, do sa journey Mm-mm. namin. Pero praise God, salamat sa prayers nyo, nailabas namin kahapon. Wow. Although hindi naman po siya, Hallelujah. ang problema kasi niya, meron po siyang heart problem, meron po siyang Oh. bukol, meron po siyang Mm-mm. prostate. Mm-mm. Tapos anong tawag doon? Nahirapan pa siyang huminga, tawag doon, nagka-pneumonia siya nung nandoon siya sa Mm. So, ang Mm. dami po, no? Ngayon, hindi po Multiple na. alam ng doktor kung ano yung uunahin. Hindi Mm-mm. niya siya maopera kasi mahina yung puso, yung ganun, Until Mm-mm. such time na merong, nung linggo, di pinalakas muna siya, pinagaling, ng ganyan, ganyan, ay pinabigyan ng antibiotic, yung ganyan. Mm-mm. Kaya lang, hindi talagang sa tingin namin on our own, umihina siya. Tapos Mm-mm. sabi ng doktor na ng surgeon na kailangan niyang i-opera, emergency, yung ganun, ganon. Pinapili po kami kung itutuloy daw yung Mm-mm. opera o hindi. Sabi namin kung i-opera, delikado din. Kung Mm-mm. hindi siya opera, delikado din, risky rin. So, doon pa lang sa anesthesiology, sabi niya ganun, baka anesthesiologist pa tawag doon, baka bumigay na daw. Yung ganon, di nag-iiyak kami magkapatid. Pinapili kami. Wala naman kaming option, parehong mahirap. Mm-mm. So, ang ginawa po namin, kinausap namin yung kapatid namin na talagang na siya, gusto na niyang malis, kahit Mm-mm. gusto na niyang kunin siya ni Lord, yung ganyan. Pati yung Pahinga. doctor sabi ng ganon. Mm. Ganon po yung niya, yung sitwasyon niya.
Pero Mm-mm. praise God po, binigyan pa rin siya ng chance ng ating Panginoon. Na-survive Mm-mm. niya yung opera, na linagyan lang po ng bag ko para Mm-mm. makapag-poop siya, tapos Mm-mm. for the meantime, yun lang po yung ginawa. Tapos para mawala rin po yung hangin niya sa tiyan, yung ganyan. Mm-mm. At isa pang favor ng ating Panginoon, yung pong nung lumabas po siya, talagang kahit na medyo challenge din sa amin, ang tawag doon, zero billing po siya, praise God po, talagang malaki pong bagay sa amin yun. Inavail Yes. po namin yung kanyang, PhilHealth, tapos Oo. yung sabi namin, dahil hindi po siya nakakalakad hindi po siya nakakabangon, hindi pa siya Oo. nakakakain nito, unti-unti lang. Oo. Naghanap na kami ng ang tawag dito, ambulansya. Praise God pa Mm. rin, Lord. Kasi nung sabi ko, Lord, lahat na nga ng favor ibigay niyo Mm-mm. sa amin. Yung na-conquer po namin, pero yung talagang napakatindi nung challenge na inano namin kahapon, maghapon po kami. Sabi Mm-mm. ko, Lord, thank you. Nung gabi na, thank you, Lord, talaga nang binigay niyo sa amin. Pati yung tulong, pati yung ambulansya, pati yung oxygen niya, pinrovide din naman ng Panginoon. Paglabas niya, nandun na yung niya. Kaya salamat po doon sa Ngayon, ibang challenge naman po, paano namin encourage na talagang siya, tumayo siya, bumangon siya, yung ganun po. Kasi hindi naman po siya na-stroke Nawala po yung drive niya, yung determine niya, yung kanyang will, yung kanyang yun, dahil siya nahihirapan, sabi namin, hindi ka pa, may mission ka pa kung sana, noon pa. Pero hindi binigyan ka pa uli ng chance ng ating Panginoon. Siguro kami din, talagang ngayon, tawag doon, yung bang pinupus namin yung will niya para dinadrive namin yung kanyang para magpursige uli siya. Kaya salamat doon po sa doon sa prayers natin. At alam po natin na itong fear na ito ay kaya nating ma-overcome lahat sa Yes. pamagitan ng kasi kasama natin ang ating Panginoon. Mako-conquer natin. At talagang sa journey natin, yung pananampalataya, ile-level up din natin may mga tawag doon, may paghihina din. When I'm weak, sabi niya gano'n, doon ako na napapalakas. Kaya sabi ko kahapon, Lord, just give me wisdom, give me, Lord God, na strength, give us, Lord, na mga helper na ganito. Tunay na napakabuti po sa ating Panginoon. Gino-glorify ko, ino-honor ko po, Panginoon, ang ating Panginoon sa buhay ng aking kapatid. Kaya nga sabi ko, sabihin mo malakas ka na, sabihin mo makakabangon ka, sabihin mo ganito, dinideclare ko ko yung kanyang mindset para ma-divert yung tapos pinagtatawag ko po yung mga niya para lang ma-encourage din siya, ma-boost yung kanyang will Mura. na At alam po natin na merong mga purpose pa tayo sa ating buhay, although na dumadaan tayo dun sa painful na sitwasyon natin, kung ano na yun. Praise God. Kaming mga kapatid talagang nakita namin na tawag doon, nagtutulong-tulong kasi wala po siya talagang pamilya. Kaya yun po yung kanyang, samahan nyo kami muli. Sabi ng doktor, kailangan po muna siyang magpalakas, makakain siya para maituloy na po yung kanyang surgery na yun. In Jesus' name. Amen po, amen. Amen. Kasi you ask, Amen. Amen. because you ask, inihiling natin, Yes. Yes, inas po namin. hinihiling. God answers prayers, kapatid. Diba? God answers our Amen. Bigyan prayers. pa siya ng chance ng ating Panginoon. Kaya kailangan maintindihan natin ang ano ba ang ating inihiling sa ating Panginoon. And
in the same manner, because He is a God of order, ay kung baga, planchadong-planchado lahat ng kanyang pamamaraan. Di po ba? So in His mind, And right, in His right way, in His perfect time, everything will be given to us. Sabi niya, because you ask. Okay? Salamat kapatid na Lydia sa iyong patutuo. Meron pa po ba thank you po. God bless po sa ating lahat. Meron pa po bang gustong mag-share, mga kapatid? How God has inspired you with this Rema? Ano saan nag-Rema sa iyo dito sa ating topic ngayon? Meron pa po ba? Okay. Alright. Kung wala na, I am now entrusting to our dear beloved Finette, Sister Finette, our prayer blast. Okay, so I will pray first before we start the prayer blast, closing prayer ng ating devotion. Thank you, Lord, for the opportunity of sharing your word. True enough, Lord, you are wonderful. You are our ever-loving, ever-faithful God that we worship in spirit and in truth. Lord, thank you for giving us this kind of knowledge, divine knowledge, that we are going to overcome everything that is ongoing in our lives, circumstances that comes in our lives, because you are a true and living and loving, forgiving God that we have. You are erasing the spiritual confusion in us, Lord. And through all of this, we fully understand what you want us to do, what your message to all of us. And true enough, because you have given us all this knowledge, empowered us with all of these things. Thank you, dear Jesus Christ. And we, with thankful hearts, we thank you and we ask this in your precious name, Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, dear Sister Finette, I entrust you now with our prayer. Amen. Thank you so Amen. much. Amen. Pupuri at nagpapasalamat sa inyo pong walang hanggang pagmamahal. At tunay nga po, Panginoon, sa inyong mga katulungan at sa inyong mga nais ipahayag sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po rin sa buhay ni Nanay Conchita na iyong ginamit upang may pahayag iyong banal na salita. Upang sa bawat isa na rito at sa makikinig pa, ay tunay, O Diyos, ang kalakasan mo, ang katatagan mo, ang tunay na katibayan ng aming pananampalataya at paniniwala ay hindi ho magigiba. Sapagkat kami ay umaasa sa inyo. Ang pag-aasa namin ay sa iyo. Ang aming pagtitiwala ay sa inyo. Ang pagmamahal ay sa inyo. Sapagkat ikaw ang Diyos ng katugunan at kasagutan. Sapagkat ikaw ang Diyos ng aming kalakasan. Salamat po. At salamat sa bawat isang narito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. At sinisalita ho namin, Panginoon, at aming dinideklara. At aming inaangkin ang bawat katugunan ng aming mga panalangin sa inyong banal na harapan. Ng kagalingan, Panginoon, ang iyong pagkakaloob. Ng anumang karamdaman ito ng O Diyos, ang mararanasan ng iyong kapangyarihan na mawawala ang anumang sakit. Ng kapayapaan sa mundo, O Diyos, ang tunay na mangyari at matutupad sapagkat ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Inaalis mo ang anumang kurakot sa bawat bansa. Inaalis mo ang bawat kasakiman sa bawat bansa.
sapagkat ikaw ang Diyos ng tunay na namumuno. Salamat din po sa bawat mga iglesia na naniniwala na nais maging tapat sa inyo, sa inyong salita, ay tunay na yung patatagin at tunay na maging liwanag, tanglaw sa bawat lipon o sa lipunan na aming kinabibilangan. Muli, sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal, sa iyo ang tunay na karangalan, ang Diyos na buhay, ang pangalang Jesus, na hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Amen at amen. Amen. Tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, na siya mag-iingat sa atin, papatnubay sa atin, kalakasan natin, at tunay na siya'y sumasa atin. San man tayo, pinangungunahan ng Diyos, tayo'y tutugon, sapagkat di tayo iniiwan ni pababayaan. Amen at amen. 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 Maraming pong salamat, Amen, mga amen. kapatid. Thank you, Salamat Nanay Thank you, Conchita. Sister Salamat Again. po. Conchita.